Mga kababayan, naglandfall na po ang Bagyong Luis sa malaking bahagi ho ng Maconacon, Isabela. At ito ay patuloy pa rin po nagpapaulan. Pero may mga lugar pa rin na ngayon ay apektado ng wind signal number 1 dahil po sa trap at extension po ng hangin itong Bagyong Luis na ngayon ay stable po sa pagiging tropical depression. So alamin ho natin lahat ng mga detalye pero baka pwede nyo hong i-share para mapanood ng mga kababayan natin ang lagay ho ng ating panahon. Ngayon, alamin muna natin kung nasaan po ang pinakadireksyon at kung gaano ba kalakas ngayon ulit itong Bagyong Luis o Tropical Depression Luis. Sa pinaka-latest forecast track po na inilabas ho ng Pag-asa, tinataglay po ngayon ng Bagyong Luis ang hangin po na umaabot na lamang sa 45 kilometers per hour. Malapit po sa may sentro. Ito, kitang-kita naman po natin nasa Maconacon, Isabela ho yan. At meron pong bugso ng hangin na umaabot po sa 60 kilometers per hour. Ang pagkilos naman po nito, pa northwestward, medyo mabilis po, umaabot po sa 20 kilometers per hour. At kung makikita nyo naman, malaking bahagi ho ng Luzon pa rin ang naapektuhan po ng trap o extension po ng hangin ng Bagyong Luis. At the same time, tuloy-tuloy pa rin po ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Alamin natin ang mga lugar na apektado po ng heavy rainfall warning dahil po sa tropical cyclone o Bagyong Luis, kasama din ang epekto ng habagat. Ito pong mga lugar na babanggitin ko, ito pa rin po yung mga lugar na apektado po ng wind signal number 1. Isa-isahin ho natin. Signal number 1 pa rin po nakataas sa central and eastern portion po ng Cagayan. Mag-ingat po yung mga kababayan natin diyan. Kasama din sa signal number 1 na apektado ang Babuyan Island, Yan ay parte na ng extreme northern Luzon. Kasama po ang eastern and southern portion po ng Apayao. Kasama rin ang eastern portion po ng Mountain Province, yung mga lugar ho na yan. Kasama rin po ang northern portion po ng Aurora. So, mga lugar na yan, merong warning lead time na 36 hours at merong taglay ng hangin ng signal number 1 natin na umaabot lamang sa 39 to 61 kilometers per hour. Ito po, wag po natin baliwalain ang signal number 1. Hindi naman ganun kalakas ang hangin pero malawak po yung pinakaulan o maraming lugar po ang pinapaulan nito. Ngayon, alamin muna natin yung heavy rainfall warning dahil po sa banta nito o sa Bagyong Luis po, And then isunod natin yung habagat. Pati po ito, kita nyo naman po, ito yung typhoon na Dolphin. Nakita na sa ating radar at ngayon tumataas ang tsansa na pumasok ito sa loob ng PAR sa pagitan po ng August 5 hanggang August 10. Mamaya i-review po natin at alamin natin yung mga detalye dito nga po sa typhoon na Dolphin. Ngayon alamin muna natin yung mga lugar po na apektado po ng heavy rainfall warning at medyo madami ho ito. Tapusin ho natin, Dahil po sa Bagyong Luis, meron po tayong inaasahan ngayong hapon po sa gabi hanggang bukas ho ng hapon na 200 mm sa dami ng pag-ulan sa area po ng Pangasinan. Meron naman pong 100 to 200 mm sa dami ho ng pag-uulan dito sa La Union, sa ilang bahagi ho ng Benguet, Tarlac, Zambales at area ho ng Bataan. Meron naman hong 50 to 100 mm sa dami ho ng pag-uulan sa Ilocos, Sur, Ifugao, Mountain Province, kasama po ang Nueva Vizcaya, Quirino, ilang bahagi ng Nueva Ecija, Aurora, Bulacan, Isabela, Pampanga, Metro Manila, Cavite po at Batangas. Lahat po ng mga lugar na binanggit ko, mag-ingat po sa banta ng mga pagbabaha lalo na sa low-lying areas. Napakadelikado. Hindi porket medyo nawala yung ulan wala na tayong banta ng heavy rainfall warning. Bumabalik ho yan, Kaya kailangan yung mga lalabas magdala ng payong jacket kapote panlaban ho yan sa biglang pag-uulan. Dahil naman po sa habagat o epekto po ng enhance o mas lumalakas na habagat dahil po dito sa Typhoon Dolphin, meron po tayong inaasahan po lalo na po bukas ng hapon na 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan dyan po sa area ng Occidental Mindoro. Meron naman pong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan lalo na bukas ng hapon sa ilang bahagi ho ng Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal at Antique. So ang parte ng Luzon doble ang epekto na nga po ng Bagyong Luis, apektado pa ng habagat o southwest monsoon lalo na po araw po ng Martes. So mag-ingat po tayo. Meron din tayo by Wednesday po hanggang sa Thursday ng hapon na 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan dito po sa area ng La Union, kasama po ang Pangasinan, Benguet, Zambales, area po ng Bataan, Kasama rin po ang Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at ang area po ng Antique. Ngayon, i-explain ko sa inyong mabuti kung makikita nyo ito nga po tinatawag natin
natin na Typhoon Dolphin. Ito po kasing bagyong Luis o Tropical Depression Luis, sa pagkatala po and forecast track po ng Pag-asa, ito ho ay hihina sa pagiging low pressure area pagdating po ng Wednesday hanggang sa Thursday. So, ito pong bagyong Luis lalapit at hihigupin niya, hatakin niya na lamang. Ito nga pong bagyong Luis, no? At ang mangyayari naman, pag nawala na o nalusaw na ang bagyong Luis pagdating po ng Miyerkules hanggang sa Huwebes po ng madaling araw, ang habagat naman po ay magtutuloy-tuloy pa rin ng epekto. So mangyayari pa rin yung tinatawag natin na rapid intensification o tuloy-tuloy po na paglakas ng habagat, no? Ngayon, marami nagsasabi, eto na ba yung bagyong Dolphin na ba ang susunod po na magiging bagyo sa loob ng ating PAR? Eto po, pag pumasok ito sa loob ng PAR, pagitan po ng August 5 hanggang August 10, tatawagin po itong bagyong Maymay. At wag na ho kayo masyadong mag-alala dahil sa pagiging super typhoon, humina na po ito sa pagiging typhoon category o category 4. Inaasahan habang papalapit o papasok sa ating PAR, hihina pa po ng hihina yung kanyang hangin. Kaya naman kung sakasakali pong lumapit yan, hindi na po ganoong kalakas yan. Pero mag-ingat at maging alerto pa rin po tayo sa mga posibilidad po na pwedeng mangyari. Sa ngayon, yan po muna ang latest update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.